Hello po. Magandang tanghali. Still reading. Hindi na pala still reading kasi move na tayo sa Matthew chapter 20. So, Bible reading ng ASD, ang salita ng Diyos. So, ASD yung version. Continue ko. May title. Ang talinhaga, the parable, ang talinhaga sa mga manggagawa sa ubasan. This is going to be two parts. The verses that we are reading today is verse 1 to 8. Sorry. Continuation ito sa bukas, 9 to 16. Magkaiba lang, two parts lang siya kasi magkaiba siyang set ng explanation. Anyways, or pinapakita. Yeah. Maganda tanghali po sa inyo. Okay, basa na po tayo. Medyo hindi maganda yung pakiramdam ko eh. I'm gonna do it faster than used to be kasi kailangan ko talaga magpahinga pa. Hindi pa, not well enough. Pero nakakaya naman yung lagnat nung biogesic. Masakit lang talaga sa ulo yung ubo tsaka sipon. Ay, lumabas eh. Anyways, explain pa rin Mateo, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 8. Alright. Ang talinhaga sa mga manggagawa sa ubasan. Verse 1. Ang paghahari ng langit ay maihahalin tulad sa kwentong ito. Isang araw, maagang lumabas ang isang may-ari ng ubasan para humanap ng mga manggagawa. 2. Nang makakita siya ng mga manggagawa, nakipagkasundo siya sa kanila na makatatanggap sila ng karampatang sahod para sa isang araw na trabaho. At pagkatapos ay pinapunta ang mga ito sa kanyang ubasan. 3. Nang mga 9:00 na ng umaga, lumabas siyang muli at may nakita siyang mga taong walang trabaho at nakatambay. Yun talaga yung word, nakatambay. So, kahit pala dati, sa parable pa lang, may tambay na. At nakatambay. At nakatambay lang sa may pamilihan, sa marketplace. 4. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Babayaran ko kayo ng nararapat. 5. Kaya pumunta ang mga ito sa ubasan. Mali pagkakabasa ko. Muli siyang lumabas bandang tanghali. 12:00 siguro. At mga 3:00 ng hapon. So, tanghali tapos 3:00 ng hapon. So, 2 times. Muli siyang lumabas bandang tanghali at mga 3:00 ng hapon. At ganun din ang ginawa niya. Nung mag-5:00 na, ganun din yung ginawa niya. Ibig sabihin, naghanap pa ulit siya ng mga manggagawa. Pinapunta niya. Babayaran ng nararapat. Verse 6. Nang mag-5:00 na ng hapon, muli na naman siyang lumabas at nakakita pa ng mga ilan na nakatambay lang. Sinabi niya sa kanila, bakit maghapon kayong nakatayo dyan at walang ginagawa? But before that, medyo malalim yun eh. Nang mag-5:00 na ng hapon. So naghanap na naman siya. 1 hour na lang tapos tapos na yung araw. End of day's work na. So 1 hour lang magtatrabaho yun. But let's just continue to read. 7. Sumagot sila, dahil wala naman pong nagbibigay sa amin ng trabaho. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. 8. Nang magtatakip silim na, sinabi ng may-ari sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bigyan ng sahod. Unahin mo ang mga huling nagtrabaho hanggang sa mga unang nagtrabaho. So the reason why we're going to do this 2-part kasi medyo para ito yung yung setting up the story and then the climax of the story is on the latter part. So 2 parts lang naman siya. So 9 to 16 tayo tomorrow. Yeah, yun muna tayo today. Napahaba ako kanina napa 11 minutes ako kanina, more than. Kasi nag-share pa ako ng verse. Siguro ito, pero di ko na-explain. Gets nyo na siguro. Gets na to, palagay ko. 2 Timothy chapter 2 verse 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
tingin ko. O kaya, try nyo meditate yung word. Yeah. Yun muna tayo today. God bless you guys. Keep safe. I'll be seeing you tomorrow. Sige, sabihin ko na tomorrow. Bye for now.